Ngayong araw nga mga gar ay papakita namin sa inyo kung ano nga ba talaga ang status ngayon sa Minalungaw. Kung nagbabala kayong pumunta sa Minalungaw, mas maganda tapusin nyo tong video na to. Tara, samahan nyo kami mag nature trip dito sa Minalungaw. 5 AM kami umalis ng Bulacan mga par. From Bulacan, dire-diretso lang naman to hanggang Gapan. Hindi na kami nag-bypass kasi maaga pa naman. Marami rin kasing truck doon kapag madaling araw. Pagdating namin sa may arko ng Nueva Ecija, nag-stop over muna kami para mag-coffee break. Hey, videographer, ano naman si Koreanong Ilaw eh. Ano sabi mo, Koreano? Nandito na tayo sa Nueva Ecija. MCO. Hey, asamida. Ani. Bumili na rin pala kami dito ng chicharon, pandagdag ulam din to mga par. Madami pang mga pagpipilian dito mga par, kaya kapag nadaan kayo dito, bumili na rin kayo. After namin mag coffee break, larga na kami. Dito kami dumaan sa bypass mga par. 6:30 AM na nang marating naming Tonggapan. Sa sobrang ganda ng daan dito mga par, huminto muna kami saglit para kumuha ng konting clip. O diba napaka-solid mga par, hindi ka na tao kapag hindi ka nagandahan dito. Isa sa pinagmamalaki ng Nueva Ecija ay yung mga malalaking taniman ng palay dito mga par. At marami ring mga nakatagong magagandang lugar dito. Sobrang smooth lang na naging biyahe namin mga par. At sobrang nag-enjoy kami sa sobrang ganda ng mga view dito. Kung balak nyo din pumunta sa Minalungaw, ang tip ko sa inyo, mas maganda agahan nyo ang alis. Dito kami dumaan sa sinasabi nilang bagong daan daw mga par. Hindi namin ine-expect na ganito pala kalala yung rough road dito. Nakalagay kasi sa page ng Minalungaw, bagong daan. Kaya ang akala namin literal na bagong daan yung dadaanan. Di ba 2 beses na ako naliligaw? Mukhang pangatlo na to. Ah. Kayo ba mga par, nabiktima na rin ba kayo dito ng sinasabi na bagong daan? Meron din naman mga sementado mga par, kaya lang mas mahaba pa rin yung rough road. Bukod doon, marami ring mga paahon at saka palusong. May napagtanungan kasi kami, sarado daw dun sa kabila kaya dito kami pinadaan sa bagong daan. Ang ganda, no? Kaya ng motor yan? Yung preno ko di kaya eh. Tama ba pag Minalungaw dito? Tama ako, kaya lang di na kayo makakaikot, babalik kayo dito mamaya. Bakit kuya? Sarado doon? Bukas naman, no? Parang may tubig yun. Sabi nung biker na nakasabayan namin, wala kaming ibang dadaanan pabalik kundi ito pa din. After ng napakahirap na mga daan, narating din namin sa wakas ang Minalungaw. Natin dun. Pero ito na yung Minalungaw, nasa loob na tayo. Nasa loob na yun, diyan kami nag-ano nun nag-cottage eh. Tapos magpo-floating cottage ka dyan, dadagdag Hindi. sa loob. Mamaya na, pero dito muna tayo mag-park dyan, oh. Pwede tayo dyan Siguro magpumesto. dito libre na. Oh, yan oh, ayun oh. Ayun oh, maliit na cottage. Balik na natin dun, oh. Walang puta naman. Eh, wala namang ano dun eh. Walang ano. May pwestuhan eh. Ay, puro cottage dun, oh. O, tara. Nang makapwesto na kami, sinimulan ko ng lutuin yung minekos-mekos na adobo. May baon namang kanin si Royce kaya inuna ko na yung ulam. After maluto ng ulam, magsasaing naman kami para may kainin kami mamaya pagkatapos maglibot. Kung maluto na yung ulam, sinimulan na namin kumain mga par. Kayo ba mga par, hindi ba kayo nagsasawa sa walang kamatayan na adobo? The best naman kasi talaga yung adobo eh. After namin kumain, kumuha na kami ng mga ilang clips. First time ko lang kasi pumunta dito. Sa mga picture at video ko lang nakikita tong Minalungaw dati. Pero ang laki ng kaibahan
kaibahan sa nakita namin ngayon. Pero sana maibalik yung dati netong ganda mga par. Kasi kung dati na kayo nakapunta rito, maninibago talaga kayo. Shoutout nga pala sa mga grupo na nakasabayan namin dito. After namin kumuha ng ilang clips, sinimulan na namin libutin yung buong lugar. Nag-umpisa kami dito papunta dun sa may Holy Cross. Malalang akyatin to mga par, 1,000 steps. May panganan ito. Karat-karat ng buhay ko ngayon. Araw-araw, kapit ako. Ay. Tayo sa 500. Ya, saan yung cross dito, ya? Sino mo dyan o? Papa dyan. Sino mo dyan ko? I-crossing. Yun siya. Holy Cross. Pagka ganito talaga makakasama mo par, hindi ka maiinip sa lakarin at akyatin. Pero hihingaling ka pa rin. Libo pala talaga to, pre. Pababa. Oo ba? Libo. Ang galing oh, parang ito yung rock formation ng ano. Ginawa nila. Yung minalungaw. Ito yun eh. Inano nila dito, ginawa nila ng mini ano version. Ayun. Diba? O yun oh. Wala yung hanging bridge. Nice. Galing oh. Ginawa nila ng ang ganda ng pagkaka-form niya, no? Ayan, nature made yan. Ito na yata yung may namamana eh. Ito ba yun, yung wrong turn? Nice. Natural na yan. Auto disaster. Ulo. Nice, baka premium gear siya, boy. Wala akong 1,000. Ano kaya ito? Nasira ng bagyo? Kung aakyat din kayo dito mga par, siguraduhin nyo na marami kayong baong tubig. Kapag napapagod naman kayo, meron naman mga pahingahan. Hindi ko na nabilang kung ilang pahinga yung ginawa namin eh. Sobrang nakakahingal dito mga par. Yung phones nila yung chunks nila board. Ang sabi dito daw guys sa mga mag-ingat-ingat daw. Kasi may mga puno daw dito na ako na tumutunta. Yun yung portion na George Champuset. Ang tampusit. Sabi daw doon, dire-diretso lang kayo. Malapit na kayo sa 500. Kasi nakaka 400 na eh. Yun million searcher. Atkinson San Galen. Sabi After ng ilang pahinga, kulitan at tawanan, narating din namin tong tuktok mga par. Akala namin solo lang namin yung lugar, meron na palang nauna sa amin. Sobrang lakas din ng hangin dito sa may tuktok. Kaya nawala rin naman yung mga pagod namin nung marating namin to. Sobrang ganda rito sa itaas at nakaka-relax. Mula rito sa tuktok, matatanaw mo na rin yung ibang part ng Minalungaw. Sa ngayon, no entrance fee pa dito mga par. Pero kailangan yung dumaan doon sa dinaanan namin. Kapag officially open na talaga tong Minalungaw, sigurado magkakaroon na ng entrance fee. After namin sa itaas, bumaba na kami. Pumunta na kami dito sa may hanging bridge. Dapat hindi ka malulain dito. Malakas din kasi yung uga ng hanging bridge eh. Pwede din naman mag-picture taking dito sa may hanging bridge mga par. Ingat na lang kayo kasi baka mahulog yung mga cellphone nyo. Bumaba kami dito sa gilid ng mga rock formation mga par. Maliligo daw kasi sila Royce. Kaya naghanap kami ng magandang spot. Nang makahanap na kami ng pwesto, kumuha muna kami ng mga ilang clip. Shoutout nga din pala sa isa pang grupo na nakasabayan namin dito sa may ibaba. Wala nga palang signal dito mga idol. Kaya sigurado talagang tanggal ang stress nyo sa buhay. May mga nagpaparent pa din naman ng floating cottage dito. Nagtanong kami, nasa 1,000 daw eh. Pero pwede rin naman kayong pumesto sa mga gilid-gilid. After nilang maligaw, bumalik na kami sa kabila mga par. Meron kaming nakausap ng mga grupo. Ang sabi nila, itatawid na lang nila yung mga motor at tricycle nila. Magbabayad lang sila ng 150 sa tricycle, 100 naman sa motor. Sasakay yun sa balsa mga idol. Kapag nakatawid na kasi mga par, ang magiging daan na kasi is yung sementadong daan. Pero kung gusto nyo naman ng libre at wala talagang babayaran, doon kayo dadaan sa dinaanan namin. Iyon yung sinasabi na bagong daan. Pero sabi nung iba, doon sila dumaan sa saradong daan. Nagbayad lang sila ng 50 per head. Kung balak nyo rin pumunta rito, ang tip ko sa inyo, wag na kayong magtanong. Basta dumiretso lang kayo sa lumang daan. Pagplanuhan namin na sumakay na lang din kami ng balsa. Malayo din kasi talaga yung iikutan sa kabila at malala rin talaga yung rough road. Like
follow, and share lang for more videos mga idol. At subscribe naman sa aking YouTube channel. Sa lahat ng pupunta sa Minalungaw, ingat kayo mga par. Hanggang sa susunod na vlog na lang ulit. No? Maraming salamat. Bye-bye!